Maayong buntag, Uganda! Ay, maaga akong gumising kanina, alas 8 ng umaga dahil nag-finalize ako ng mga impake. Pero naalala ko, meron pa pala akong gagawin sa project ni Muhammad Ali. Baka kailangan niya ng materials. So, bibili lang ako ng mga need niya para dun sa project niya pala na diorama kasi pinapagawa sila ng teacher ng diorama and they can choose any habitat they want. So ang napili niya ay ocean. Kaya yun, medyo kulang kami ng materyales. And then dahil aalis kami bukas sa road trip papunta sa probinsya ni Auntie Christine, bibili ako ng mga on the go na pagkain para kay Chico at Kulot. Hindi makakasama si Nasri at si Ali dahil meron silang preparation for exams. So it's okay. Ngayon, ang kailangan kong bilhin mga merienda, tinapay, prutas na pwede lang naming impake para diretso yung biyahe. Dahil sobrang layo nga. So let's go what we can see. Anyway guys, samahan niyo ako sa episode na to. Another araw. Social. Another araw for the Higas. Alright guys, ayun, nandito na naman ako. Something happened today kasi iniisip ko, sobrang busy ko na for this month, lalong-lalo na at pupunta tayo kina Auntie Christine, mag-i-empake, babalik muna sa Pilipinas para makapag-experience naman doon at para to enjoy my peace with my family and my siblings and to enjoy more time kasama yung mga bata. Ayun. So naisip ko today, instead na wala sa plano ko, after kong nag-grocery, dumiretso na lang ako dito sa hospital kung saan ako laging nagpapa-check up kasama, dumiretso na ako sa hospital kasi kasama ko naman si Joseph kanina na naghatid na ng grocery sa bahay. So sabi ko, sige na nga, magpapa-check up na ako ngayon. Alam niyo yung kaba ng heart ko guys. Pero alam niyo kasi for how many nights, not nights, for all the time na I am pregnant, now going 5 months, I already calmed my heart and sunod-sunod na yung prayers ko na hindi ako ma-pressure, hindi lamang sa mga messages, comments, at sa family na din. Hindi naman siya pressure, pero everyone is actually excited. Alam nyo naman na I already have 3 boys. I gave birth to 3 boys. And everyone is excited and they're looking forward for another gender. I know and I can feel that excitement. Pero I was there. I was there during Chico's time and how it hit me because I had too much expectation and I believed too much without the proof na I was really having a girl or a boy. It really hurt me mentally and emotionally. So I did not want that to happen again. Kaya talagang nakondisyon ko na yung sarili ko na hindi ako mag-e-expect. Instead of expecting or thinking too much about the gender, I just tried to condition my heart and my head na think of having a very healthy human inside your body. Think of a very smooth and peaceful delivery. And those for me what matters the most. Ayun. Mas gusto kong isipin na kompleto lahat at maayos yung batang iluluwal natin sa mundo. Maayos yung bata sa buhay niya, kompleto, lahat ng katawan, healthy, lahat ng mga details, organs, and everything. So, I have that in mind and I was able to maintain that regardless sa lahat ng excitement na naririnig ko or nababasa ko or sinesend ninyo. But I understand you guys. I'm not really judging you for that. So anyway, ang dami ko namang satsat, no? So anyway, dumiretso ako sa hospital today to do the ultrasound and check dahil wala akong nararamdamang movement ng bata. And I started to get worried. Sabi ko, ano ba? Bakit parang wala talaga? So today I came and I'm sure na malalaman din ang gender ngayong araw dahil magpa 5 months na. So, I stayed inside the ultrasound room for close to 30 minutes kasi talagang detailed sila dito mag-check. They take their time to check every single detail ng katawan, yung measurement, yung heartbeat, yung organs na dapat lahat on point. And of course, yung gender na din. So inside this envelope is the gender result ng ating baby number 4. Yahoo! I know everyone is excited. I am also excited.
But I would like to calm down, and I would like to take this opportunity na i-share sa inyo na kalmado yung puso ko at masaya ako dahil okay lahat yung bata. Sabi ng doctor, it is normal na hindi daw ma-feel yung movement kasi it's still early. So baka daw ma-feel ko next month or the next 2 months. Ayun. So happy ako doon. Chinek ko yung measurement. Chinek niya yung measurement, yung heartbeat. Chinek niya din yung arms, yung legs, yung mata, and everything. Lahat naman ay okay. Nahulog pa yung aking result. So, finally, nakita na yung ating gender, and this is a sure ball 100% kasi pag hindi sure, hindi nila sinasabi. And right now, I promise myself, whatever the result is, ay talagang i-update ko kayo. So, maraming salamat guys for staying with me and up to this point. Maraming salamat for staying with me and with us up to this point of my life, my marriage, my family, my pregnancy, and my business, and our travels, and everything else. Maraming salamat. And it will be a big honor for me na isama kayo sa pag-announce ng it will be a big honor for me na isama kayo sa pag-announce ng ating magiging baby number 4. At ngayong araw ang gagawin ko ay magpre-prepare ako kasi sabi ko by hook or by crook kahit anong mangyari magpapa-gender reveal tayo. So ngayon samahan niyo ko at mag-prepare para sa gender reveal. Of course, isasama ko sa gender reveal natin si Maring Sara, Auntie Christine, my family, my kids, those people that really matters to me the most at this point of my life. So keep on watching and stick with me. Ay, ang tahimik ng bahay guys. Wala ang mga bata. Ayan pa yung cartoon nila, oh. Iba talaga ang buhay pag wala ang mga kiddos. Ayan pa yung aking mga orders. Nag-impake na pala si Auntie kasi bukas sobrang aga namin. So, nag-prepare na siya ng gamit. And then mga baon. Okay na din. Ako naman, nag-start na ako ng project ni Muhammad Ali. Ayan, set up ko na. So, gumamit lang ako dito ng recycled na puzzle box. And then, wrapping paper. Yan, ganyan yung style niya para parang waves ng dagat. Ganyan ang background. So, si Muhammad Ali na ang magtatali ng kanyang mga animals. Ganyan, swimming. Siya na bahala magtali dyan. And then, ipatayo niya yung kanyang mga seaweeds. O, pak. And then, syempre, lagay na din yung pangalan niya dito. So, yan na yung kanyang setup. O, diba? Pak na. Nag-print lang ako pala ng paper. Nag-print lang ako and then ginawa ko siyang backdrop ng dagat kasi ocean daw talaga yung gusto niya. And then, mahiya naman tayo sa teacher. Baka mamaya bigyan ako ng 95 na grade. At ako ang maging first honor sa class. Si Muhammad Ali na yung bubutas. Ayan, may puncher. Binilhan ko siya ng puncher. Bubutasan niya yung animals. And then, lalagyan niya nito. Parang invisible na thread. And then, isasabit niya. Parang nagfo-float yung kanyang mga animals na nakatira sa dagat. At yung habitat pala ay ocean. O meron pang crabs para hindi boring ang para hindi boring yung kanyang aquarium. Ay yung ocean pala. Alright, kadarating lang ang ating boxes ng school supplies. Ito ay dadalhin namin sa village ni Auntie para ibigay sa mga bata na nag-aaral. Kasi tamang-tama pala guys, pasukan na pala doon sa village. So, tamang-tama. Ang iba sa kanila pumapasok, walang gamit, walang lapis. Hindi man lang makatuto yung bata ba kahit konti. So, at least meron tayong starter kit. So, tingnan natin guys. Dumating na. Meron tayong mga notebook. Ito yung notebook yung nagamit dito pang writing. And then, ilalagay natin sa cute na mga envelope. O, diba? Ang ganda ng envelope. Dito kasi sa Uganda may kamahalan yung mga school supplies. Kaya yung mga bata, mga parents nahihirapan talaga lalo na sa probinsya. So, dinagdagan na din natin ng Crayola.
Maraming salamat nga po pala sa lahat na nagpadala ng kanilang pangtulong para sa ating feeding program at back to school program. Ayun, thank you po. Dahil sa inyo, we are able to share this one to the kids. Alright guys, so andyan ang car nakapark, ready na tayo, nakapake na. Maayong buntag, Uganda! Ang aga pa natin. Ang una kong gagawin ay sunduin ang mga bata dahil nandun sila sa bahay ng tatay nila. Hindi naman malayo dito pero dun sila natulog kagabi, so daanan na lang natin and then we are ready to set off. So let's go for this trip. Samahan nyo kami. 8 oras guys, naku! Di bale, mamaya sasamahan nyo din ako mag-stretch para hindi tayo masyadong mapagod. Pero we are hoping that we can finish this travel at dumating kami doon ng safe bago maggabi, bago magtakip silim. Let's go.